Well, nakakainis naman talaga kasi hindi ka naman nag-apply ng credit card pero biglang pinadalhan ka ni bangko ng credit card. And as much as you are trying to avoid talaga, nababalitaan mo yung mga kaibigan mo or yung mga kakilala mo na talaga namang nagkaroon ng financial trouble or financial problem dahil sa credit card, and as much as possible, ayaw mong matulad sa kanila. Hi everyone! Crisel Morales here. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Happy weekend everyone! Here's another video for you and I hope this will be another added information and idea for all of you, especially dun sa mga maraming queries tungkol sa credit card. And here we are, by doing this content, I believe na masasagot yung mga katanungan ng karamihan sa inyo, and I hope you'll be able to appreciate it. Alright, so let us move on and sasagutin na natin ang mga queries ninyo. Aking mga magigiliw na subscribers, maraming salamat first of all, Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. And of course, start na nga tayo, So, etong query ni Shees. Okay, paano ba i-pronounce ito? It's S-H-E-E-E-S-H. So, this is Shees. Alright, tinatanong niya kung effective pa ba yung topic na diniscuss ko doon sa unang-unang video that I have uploaded in this YouTube channel. And kung pupuntahan nyo yung YouTube channel natin, yun yung nakapin. Yun yung unang-unang video na makikita ninyo once you visit our YouTube channel. At ang title ng topic natin dyan is Paano Ma-approve ang Credit Card Part 1. In here, I have discussed with you na kahit wala kang trabaho, kung maganda ang flow ng savings account mo sa kanila at consistent ka sa paggamit ng iyong savings account with the bank. For example, sa debit card mo. Alright? So tuwing ginagamit mo ang debit card mo, pambayad sa groceries, sa restaurants, and anywhere that you can use your debit card, nagkakaroon ng magandang flow yung savings mo, na-earn mo yung magandang credit history mo with the bank, and sometimes dahil nga consistent ka sa paggamit sa debit card mo or consistent yung savings account mo sa kanila, may transaction monthly, doon nagkakaroon ng idea si bangko na bigyan ka ng credit card. Lalong-lalo na kapag, of course, nagde-deposit ka naman. Kahit kasi wala kang trabaho, kung may incoming naman na deposit sa bangko mo and then you also withdraw, that shows that your account is active. And ito, maganda pa kapag yung mga may asawa na nakaka-receive ng allotment from their husband or from their wife or from their parents probably na nasa abroad, merong incoming amount or may deposit and then may withdrawal. So with that, with the good transaction that you have with the bank, nagkakaroon ng idea si bangko na you can be trusted. At doon sa katanungan ni Shees, kung effective pa ba yung ganon? Of course naman, very effective. Actually, ang daming mga client ng mga bangko na hindi naman sila nag-apply ng credit card pero biglang pinapadalahan ni bangko ng credit card because of those qualifications that I mentioned a while ago. And in addition, sabi ni Shees, gigil na daw siyang magkaroon ng credit card. And in due time, basta i-maintain mo lang yung savings account mo and use it as much as you can. Magbayad through your debit card, kapag magsha-shopping, magkakain anywhere. And once that the bank sees a good transaction that you have and can identify you responsible bank client, whether you like it or not, padadalhan ka ni bangko ng credit card. Ganun yung mga nangyayari as of now. Kaya nga, if you observe, madaming mga nagrereklamo kung bakit daw pinadalhan ni bangko ng credit card, hindi naman siya nag-apply. So may mga nagrereklamo na napapadalhan ng credit card. Meron din yung mga gigil katulad ni Shees na magkaroon ng credit card.
Alright, another query from Amalia Beloy na mention niya na meron siyang titanium credit card from a certain bank. Hindi niya binanggit kung anong bangko to. And then meron daw requirement ang bangko na to or ang credit card na to that you have to spend 180,000 para ma-qualify sa no annual fee. Hindi ko nga alam kung ito no annual fee for life or for a certain period only. Alright, so parang nasasayangan si Amalia na hindi niya nakuha yung or hindi niya na-spend yung 180,000 para ma-avail niya yung no annual fee. Pero even if it's free or no annual fee for life, if ang requirement naman niya is 180,000 to pay in order for you to avail no annual fee at ang annual fee lang naman niya is 2,500, parang para sa akin, if nangyari sa akin yon, I don't find it wise. Not unless meron talaga akong kailangang paggamitan ng 180 na yan. And it's really naman a need for me to spend the 180,000 for a certain product or a certain item. And then meron naman talaga akong intended na pambayad sa 180,000 na yan because yung 180,000 na yan is payable in 1 month. So, kapag meron ka talagang paggagamitan ng 180,000 na yan, well, yes, swerte mo naman because makakwalify ka sa no annual fee. Pero kapag wala ka naman talagang paggagamitan ng 180,000 in 1 month, you have to spend that in 1 month. I think it's 1 month or 60 days. May mga credit card kasi na ang requirement it's 60 days to spend. Now, kung wala ka namang paggagamitan talaga ng 180,000, so bakit mo pipilitin na i-spend yung 180,000 just to be able to be qualified with the no annual fee for life? So, case-to-case basis yan. Meron ka talagang kailangang i-purchase na 180,000 or kaya mong i-spend yung 180,000 in 30 or 60 days to avail the no annual fee for life at may pambayad ka naman talaga, then go for it. Pero kapag wala at pipilitin mo lang, I think that's not a good idea and it's not wise. Di bale, Amalia, no? Siguro kaya mo namang bayaran yung 2,500 na annual fee ng credit card na yan because I believe siguro naman pinag-aralan mo yung credit card na yan before you applied for it, no? And I know na alam mo naman siguro na meron siyang annual fee na 2,500. But still, ginaw mo pa rin siya. So, I believe naman na kaya mo sigurong bayaran naman yung 2,500 na annual fee ng titanium credit card mo. So, there you go. Maraming salamat, Amalia. Another query nanggaling naman kay Gary Golosino. Ang query ni Gary is that kung sakaling na-deactivate yung credit card, but then nabayaran mo naman, so pwede pa bang ipa-activate ulit yung credit card na deactivated na? Ang sagot dyan is, Gary, hindi na pwede. Once that the credit card is deactivated, close na yung account. Once, halimbawa na nabayaran mo na yung unpaid balances mo or yung debt mo sa yung credit card, then good enough. Ang gagawin mo is mag-apply ka ulit, no? Pero usually kasi once na ang credit card is deactivated, nagkakaroon tayo ng hindi magandang record with the bank. Kaya mahirap mag-apply with another credit card. And sometimes hindi lang sa bangko na yan kung saan ka unang nag-apply ng credit card, kundi sa ibang bangko kung minsan nahihirapan tayo once na deactivated na yung ating credit card with a certain bank. Kaya kung minsan hindi rin maganda yung impact ng deactivated credit card. Sa next topic natin, I will discuss with you kung bakit sinabi ko na hindi maganda yung impact kapag nagpa-deactivate ka ng credit card. But as of now, sasagutin muna natin ang query na to, and I assure that I will be discussing a topic regarding that, yung na-mention ko kanina. So dito, Gary, hindi na pwede. So ang gawin mo is mag-apply ka ulit. Alright, so another topic nang galing kay Estrelita Librado. So ang query niya, meron daw kasing credit card na dumating sa kanya, nagulat siya kasi hindi naman siya nag-apply, no? But then again, pinadalhan siya. So dahil nainis siya at ayaw niya talagang gamitin
what she did is that she destroyed the credit card and then tinapon niya yung credit card. Most of us or some of us, no, ayaw talagang ma-involve sa credit card lifestyle ng paggamit ng credit card kasi nga siguro natakot sila dun sa mga nabalitaan na narinig, hindi maganda yung pagmamanage at nagkaroon ng malaking debt or utang with the bank. Siguro, yun yung idea ni Estrelita kaya ayaw niyang gamitin yung credit card. Pero ang question is, okay lang ba that you destroy the credit card and then just throw it away kasi ayaw mo siyang gamitin? Ano sa tingin niyo, okay lang ba? Okay, ganito. Kapag ayaw kasi nating gamitin yung credit card na pinadala ni bangko sa atin, or maybe in-applyan natin yung credit card na yan, pero biglang nagbago yung isip natin and sabi natin, ayoko nang gamitin yung credit card na yan. So once you decide na hindi mo na i-activate ang credit card na yan, what you have to do is to go to the bank and surrender the credit card para official yung pag-close nila ng account mo. Usually kasi, if the bank sends you a credit card kahit hindi ka nag-apply, pero wala kang IMEC, wala kang sinabi sa kanila na gusto mo or ayaw mo, they assume na okay lang yung credit card na pinadala nila sa inyo. And the worst thing is, kapag ang credit card na yan is pre-activated or self-activating, meron kasi yung credit card na biglang nag-activate na lang within 30 to 60 days kahit hindi mo siya i-activate. And once na na-issue sa'yo yung credit card, meron din yung open na yung account mo. Once na nireceive mo yung credit card at wala kang sinabi or hindi mo ni-notify si bangko na ayaw mong gamitin yung credit card. So they would assume na okay sa'yo. Ngayon, ibig sabihin yan, kapag pre-activated or self-activating at open yung account mo with the bank, ibig sabihin, lalong-lalo na kapag may annual fee ang credit card na yan, so ibig sabihin, obliged ka na to pay the annual fee. Ngayon, dahil hindi mo na-notify Estrelita si bangko, hindi nila alam na ayaw mong gamitin yung credit card. So dahil wala kang IMEC, they assume na gusto mo nga yung credit card. Now, the right thing to do is pumunta ka na lang kay Bangko Estrelita and then i-open up mo na lang lahat. Sabihin mo na lang na nagulat ka, nagalit ka kasi or nainis ka or ayaw mo lang talagang gamitin yung credit card kaya ang naisipan mo sirain mo at itapon mo. And then kung ano mang klaseng charges meron, halimbawa sisingilin ka ng 200 or 300 with the credit card as a credit card fee, then hindi ko alam ano pero baka lang naman. So bayaran mo na and then ask them to close your account para hindi ka nila sisingilin ng annual fee. Lalong-lalo na kapag yung credit card pala na yon is yung sinabi ko kanina, self-activating or pre-activated na credit card. So yun lang ang dapat mong gawin, Estrelita. So kung minsan talagang pagbibigyan ka ni bangko ng credit card na hindi ka naman talaga nag-apply, maiinis ka talaga. But then again, huwag nating sirain, huwag nating itapon yung mga credit card na nare-receive natin. Kapag hindi talaga tayo interesado sa credit card na yan, then we have to return the credit card, go to the bank, return the credit card, and tell them na hindi ka naman nag-apply ng credit card na yan, hindi ka interesado, ayaw mo siyang i-activate, and tell them that you are returning the credit card para ma-close yung account mo. So, yun yung pinakamagandang gawin, pinaka-wise na gawin, at pinaka-tamang gawin. So, lahat ng mga naka-receive ng credit card, if you're not interested, okay, ibalik nyo na as soon as possible. Alright, so there you go. Natapos na po tayo for another video. Maraming salamat for tuning in. And dun sa mga nanonood, dun sa mga nag-subscribe lately, maraming salamat po. Sana makapag-subscribe yung mga hindi pa nag-subscribe. And please, tap the notification bell so that you'll always be notified kapag meron tayong bagong video. Muli, maraming salamat. And kahit anong klaseng pagsubok, meron tayo sa buhay. Remember, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!